Tayo naman ang pag-usapan. Okay na yung tayo nag-uusap-usap tungkol sa kanila. Diba? Mas okay na yun kaysa yung tayo ang tayo ang mapag-usapan. Diba? Di baling tayo na yung tayo na yung nag Komentaryo, nagko-comment. Oo. Ganun. Hanggang komentary lang tayo. Ayaw natin tayo yung pag-usapan. Oo, tama. Anyway, naka-live na yata tayo no? Ay, oh, Tama ba? opo. Oo, kaya lang hindi ko makita ito eh. Anyway. So, magparami muna tayo ng mga viewers natin para at least tawag dito, meron tayong habang nag-uusap tayo, may nanonood. Okay. Hangit naman nung nag-uusap-usap tayo dito, tayo-tayo lang din, di ba? Yeah. Hintay muna tayo ng Let's wait for some Share muna tayo ng uh, ng at saka broadcast. siguro Yan. bati na rin muna tayo sa ating mga viewers ngayong gabi. Okay? So unahan ko na siguro ang pagbati. Magandang gabi, araw, umaga, hapon sa inyong lahat mga kapatid and welcome once again to Grace Life Forum. Okay? Dito po sa forum na to, walang ibang pinag-uusapan kung hindi tawag na mga bagay na merong kinalaman sa buhay natin under Grace, kaya Grace Life Forum. Okay? So good evening Ayan. po sa ating lahat. Ako po si Brother Henry ng Grace Life Church. Good evening po. Okay, magandang gabi. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ako po muli si Brother Jerry ng Grace Life Church Binyan na kasama dito sa ating Grace Life Forum. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay at sa mga makakapalag pa nitong ating live. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang gabi sa lahat. So, isa po na namang gabi na magpapatibay ng ating kaalaman patungkol po sa biyaya ng Diyos. So, yan ang dapat nating maintindihan ng malalim at ng mas malawak kung paano tayo mabubuhay sa biyaya. Kasi marami ang hindi po gaano kaalam kung paano mabubuhay diyan. Yung iba akala lang nila. Pero dito po, binibigyan natin ng kalinawan po yan. So, dyan lamang po kayo at magdadagdag tayo muli ng kaalaman patungkol po sa pamumuhay sa biyaya. So, muli po, isang magandang gabi po sa lahat at isang mapagpalang araw po sa inyo. Gandang gabi po. Patuloy nating pag-aralan, no? Yung napaka hanggang ngayon hindi pa rin matapos na diskusyon, no, kung nawawala ba ang kaligtasan o hindi. So, bias kami dito. Ang aming stand ay hindi nawawala. So, sa mga naguguluhan, sana makatulong, di ba? Kasi talagang pinag-uusapan natin dito. Ano ba talaga sinasabi ng Biblia patungkol sa usapin na ito, no? So, kaya mga kapatid, ito po yung nagpapasalamat, lalo na sa mga nag-share, no, ng ating broadcast, no? Kaya, ayun, magandang gabi po. Ako si Brother Jed ng Tansa Eldrim Church. Yun. Wait pa tayo sandali. Siguro kahit mga ilang ano pa. Meron naman tayo mga viewers na. Hindi ko nakikita yung mga anyway. Shout out sa inyo lahat. Hindi ko kayo makita. 7 viewers na po tayo. Mayroon na, Oo. share Antay-antay pa lang tayo. tayo para at least Pag umabot na ka na ng 10, sandaan. pwede na ba? Okay. Hindi sila nagpapa-shoutout dyan. Meron mga Yeah. nagpapa-shoutout dyan. Meron Shoutout na. ayun na, 5,000 viewers na. Yun. Yun, no? 5K na yan. Ba yan? By the way, malapit na ang anniversary ng simbahan natin, ano? August 4. So sa mga interesadong bumisita sa amin pong ministry, kahit hindi po sa August 4, kahit na itong mga linggong darating, kayo po ay very much welcome sa ating pong simbahan. Ang address po namin ay
Sa likod lang kami ng Southwoods Mall. Wazeable naman siya. So to those who are interested na bisitahin ang ating pong worship service 9 to 11, pwede ho kayong mag-comment dito sa ating comment section. Bibigay po namin yung inyong yung aming pong address, no? Kayang-kaya siyang i-Waze. So sana ay maging interesado kayo to come and visit our ministry. Okay? So, pwede na tayo siguro mag-start, no? Ready na ba tayo? Ready na? Ready. So, Jerry, simulan mo na. Ready. Simulan mo na, Jerry Boy. Okay, magandang gabi muli sa lahat ng viewers ngayon sa online na, sa mga nakapanood at sa manunod pa. Okay, last time yung topic natin, actually ito ay pangatlong time na natin na ilalive itong topic nito patungkol sa kung ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi. Okay, ito ay pangatlo na. So, ayun nga, matindi nga ang usapin nito, no? Dahil nga sabi natin, umabot ito ng 4 na siglo na pinagdidebatihan itong topic na to kung ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi. Pero nung last time, kung nakapanood kayo nung una natin na live, nag-focus po tayo doon sa kung paano ba nagbigay ng kaligtasan ng Diyos. Kaya nabanggit natin doon, marami tayong mga verses sa Book of John. Kung matatandaan nyo, nandun yung John 3:16, John 5:24. Sabi nga doon sa John 5:24, kung meron kayong Bible dyan, sabi doon, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life." So, ayun nga, isa yun sa verse natin na tinalakay na talagang ang kaligtasan ay sa pananampalataya lang, walang additional work. Sabi nga dun sa verse, no, in the past, ang mga believers ay nag-cross over from death to life. Tapos sa present, nagkaroon naman tayo ng buhay na walang hanggan. And in the future, ang believers ay will not be judged. Ayon sa verse na yun, no? Napaliwanag natin yan, last natin na topic. At we hope na naging malinaw po sa lahat yun, na ang kaligtasan talaga ng isang Kristiyano, manampalataya, ay sa pamamagitan lang ng panampalataya, by faith, no additional work. May mga Kristiyano naman na naniwala na posibleng mawala ang kaligtasan. Ayan, patuloy natin itong pag-uusapan ngayon. Ito nga po ay ating pangatlong live, no, sa usaping ito. Yun nga, nawawala na yung kaligtasan kapag syempre naging pasaway. Ang nagpasikat ng teaching na kung ang kaligtasan ay posibleng mawala ay si Jacobus Arminius. Kaya tinatawag sila na sila yung mga Arminians. Yes. May mga Kristiyano naman, on the other hand, na naiwala na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Yun naman yung sinasabi natin, once saved, always saved. Yes, Pastor. No? Ang nagpasikat naman nun ay si John Calvin. Sila naman ay tinatawag na Calvinism. Kami naman dito sa Grace Life Forum, balikan natin muli, ang stand namin is naayon kay John Calvin. Yung ang kaligtasan ay hindi nawawala. Pero hindi kami yung sinasabi natin Calvinism. No? Hindi tayo Calvinist. Hindi kami Calvinist. Okay, hindi kami followers ni John Calvin. Pumapabor kami sa teaching niya na once saved, always saved dahil yun ay may matibay na batayan sa Bible. Okay. Sa ating nakaraang verse, yung pangalawa nating live, no, yung last natin na live, ay pinag-usapan natin yung isa sa verse na piniwalaan ng ibang Kristiyano, pinanghawakan nila na ang kaligtasan daw ay possible na mawala. Yun ay hango sa Book of John 15 verse 1 to 6. Basahin natin muli kung meron kayong mga Bible dyan or mga Bible app sa inyong mga gadgets. Pwede nating buksan sa John 15 verse 1 to 6. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you
can you bear fruit unless you remain in me? So verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. So yun yung sinasabi ng ilang mga kapatid natin, ilang Kristiyano sa body of Christ na pinawalaan nila na talagang possible na mawala ang kaligtasan. Kasi dahil dun sa word na cuts off, dun sa verse 1, no? Sinasabi dun, He cuts off every branch. Pero, natalakay natin last time, na ipaliwanag ng ating mga kapatid dito sa Grace Life Forum, na yung word na cuts off doon, ay hindi ibig sabihin, yung nasa isip natin na putulin at itapon at sa bandang dulo parang gagawing panggatong, tapon sa apoy, itapon sa impyerno. Yung cuts off po, na word doon, sa Greek doon, ay, ang meaning doon ay airo. Ibig sabihin, lift up. So sa natural lang, yung isang puno, pag hindi namunga yung isang branch, yun ay tinataas, lift up. So ganun din yung para sa mga Kristyano. Pag tayo ay, halimbawa, nanghina tayo, meron tayong mapagdadaanan, ili-lift up tayo. So hindi negative ang ibig sabihin ng verse na yun, no? So sana malinaw yun sa ating mga kapwa Kristyano o yung mga naiwala ng kaligtasan ay possible na mawala dahil sa word na yun. So sana naging malinaw na yun ay lift up at hindi talaga ibig sabihin na putulin. Okay, tapos doon naman sa baba ng verse, sa verse 5, sabi doon yung word na if you remain in me. Ngayon sa panahon natin, si Christ is sa atin nananahan. Dito sa verse na yan, yung remain sa NIV na version, sa ibang version, ang ibang binanggit na word yan is abide. Si Christ ngayon sa time natin, He lives in us. So how come na tayo ay may layo, no? Hindi tayo pwedeng humiwalay. Diba? Hindi tayo pwedeng sabi nga walang no one can snatch us sa ating Ama. Siya yung gardener, si Jesus yung vine, at tayo yung branches. Okay, sana naging malinaw na hindi natin, wala tayong works na gagawin para manatili sa kay Lord, no? Okay. Ngayong gabi naman, ito na yung ating pag-usapan dito itutuloy natin kasi meron pa tayong ibang verse na possible din na pinaniwalaan ng ilan sa mga Kristiyano na maaaring mawala ang kaligtasan. Isa rito sa kanilang pinagbabasihan. Kung bakit may mga iwala na nawawala ang kaligtasan. Ayan, buksan natin ating Bible kung meron kayo dyan sa book of Matthew. Chapter 7, verses 21 to 23. Basahin po natin sa ESV na version. Okay. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, 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 did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never know you. Depart from me, you workers of lawlessness. Yun po yung sabi sa verse na yan. No? Sa mismong verse na yan, makikita natin na it seems na talagang merong hindi maliligtas. Kung titingnan lang mismo yung verse na yan. Which is, isang katotohanan naman na talagang merong hindi maligtas. Kung matatandaan natin, as we mentioned na by faith alone, para maligtas ang isang tao. By believing sa finished work ni Christ, maligtas ang tao. Meaning, ng kabaliktaran nun, by not believing, meron talagang hindi maligtas. Yung absence of faith. Okay? Kaya hindi maliligtas ang tao. Pero ang topic natin ngayong gabi sa series na ito ay patungkol sa mga Kristiyano na iwala ng kaligtasan ay possible na mawala. At isa nga itong verse na ito ang kanilang pinagbabasihan. Masasabi natin ang Kristiyano ay kausap dito. Ang kausap dito ni Jesus is mga Kristiyano na sinasabihan niyang hindi makakapasok sa kaharian. Now, same scenario naman sa atin ngayon. Mga Christians today, marami ngayon na nagsasabing, Lord, Lord, may mga nagka-cast out ng demon, nagpo-prophesy in the name of Jesus, ipapagaling na may sakit in the name of the Lord. Tapos, pero ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng gumagawa ay makakapasok sa kaharian ng Diyos.
Hindi ibig sabihin na tawag tayo ng tawag ng Lord o kaya gumagawa tayo ng mga himala, papalayas ng demonyo, ay makapasok na tayo sa kaharian. Hindi. Yun yung malinaw na sabi ni Jesus. Kung titingnan natin ang verse na yan. Ang sabi nga niya sa bandang huli, I never know you. Depart from me. Kaya merong mga Kristiyano na talagang naiwala ng kaligtasan ay possible na mawala. Hindi na sila sure ngayon sa future nila kung sila ba ay ligtas o hindi. Confused na nga. Confused na sila ang ilan sa kapatiran dahil sa interpretasyon nila sa verse na ito. Okay? Kuhanan po natin ngayon ng pahayag ang ating makasama dito sa ating Grace Life Forum kung ano ba talaga ang sinasabi ng verse na ito. Na mapatunayan natin na ito ay uh, hindi basihan na sabihin natin ang ating kaligtasan ay nawala. Pastor, ano pong ating masasabi sa verse na ito? So, unahan ko na. Sige po. Sa unang tingin kasi talaga, pag binasa mo yan, ang dating talaga ay parang ang kausap, mga Kristiyano, dahil merong binanggit si Lord na na etong mga taong ito on Judgment Day, umangal nag-complain sila Ang angal nila, Lord, gumawa kami ng himala, nagpagaling kami ng mga may sakit, at nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. So, sa unang tingin, talagang iisipin mo, mga Christians ito. At dahil sinabi ni Lord sa kanila, I never knew you, away from me, evildoers. So talagang ang interpretation ng marami dyan, etong mga taong ito, ay posibleng mga Kristiyano na hindi na lang nabanggit na kung anong naging dahilan kung bakit sinabi ni Lord na sila ay ah, hindi pinapasok sa kaharian ng Diyos. Bagamat mayroong binanggit si Lord doon na hint, kasi may binanggit si Lord doon na ganito Ah, sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of the Father. So, parang ang dating ng mensahe na yan, etong mga taong ito ay disobedient. Hindi sila sumunod sa will of the Father. So, dahil disobedient sila, kaya pagdating nung Judgment Day, at sila ay nagsabi na, Lord, kami nagprophesy, gumawa ng miracle, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan. And then sabi ni Lord, away from me, you evildoers, hindi ko kayo kilala. So ang interpretation agad ng marami diyan, maaring itong mga taong ito, maganda ang naging simula ng Christian life nila. Sila ay miracle worker, sila ay nagpaprophesy, nagpapalayas ng demonyo, no? Sila ay merong healing ministry, pero kalagitnaan ng kanilang Christian life, maaring sila ay naging backslider, sila ay namuhay ng hindi maayos. Kaya in the end, sila ay hindi naligtas. Ganon yung common na interpretation. Talagang ang dating, etong mga taong ito ay mga Christians talaga. Kasi yun yung kasi tingnan mo, sa loob ng simbahan, kapag may nakita kang mga miyembro diyan na merong healing ministry, no? Nagpapagaling, merong kasama sa deliverance ministry, yung nagpapalayas ng demonyo, tapos meron pa siyang gumagawa pa siya ng miracle, no? Iisipin mo talaga na hindi mo pagdududahan na ito'y Kristiyano Maaaring ganun kagad ang isipin mo Kumbaga baka ma-label mo pa sila na mga first class na Christians. 'Di ba? Kasi pag kinumpara mo yung sarili mo sa kanila, kailan ba ako nakapagpalayas ng demonyo? Kailan ba ako nagpagaling ng may sakit? Kailan ba ako gumawa ng himala? So parang wala pa akong nagagawang ganun So comparing yourself to these people, iisipin mo, ordinaryong Christian lang ako. Ito mga mga class A to, mga bigatin to, mga first class, 'di ba? Pero bakit sinabi ni Lord na I never knew you. So sila ba talaga ay mga Christians dati? Tapos dating ligtas at on the judgment day
nireject sila ng Panginoon dahil naging pasaway? So talaga bang sila yung mga dating ligtas dahil Kristiyano sila na nawala ang kaligtasan? Well, ang isang masasabi natin dyan, ah, hindi sila ligtas. Kasi ang stand natin, once saved, always saved, di ba? So hindi talaga sila, in the first place, mga Christians. Okay? So sino to mga taong ito? Siguro magbigay lang ako kahit isang punto. Una, sinabi ni Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Now, uh, hindi sinabi ni Lord na ano not everyone who calls unto me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. There is a big difference between saying to Jesus, Lord, and calling on Jesus. Kasi sa sa Romans chapter 10 verse 13, binanggit ni Apostle Paul, whoever calls on the name of the Lord will be saved. So calling upon the name of the Lord Jesus, to be specific, ay isa sa mga condition o prerequisite to be saved. Now, these people did not call on the name of the Lord. Sabi lang nila, o sabi ni Jesus, these people are saying He is Lord. So parang ganon. Not everyone who says to me, Lord. So hindi ito talaga mga believers. Kasi hindi naman sila talaga tumawag kay Lord. Sila ay nagsasabi lang na itong si Jesus ay Panginoon, pero they are not really calling upon the name of the Lord. So dapat makita natin yung punto na yun. So these people are not believers because hindi naman sila talaga nag-call upon the name of the Lord. Kasi Romans 10:13 sabi doon, whoever calls on the name of Jesus or whoever calls on the name of the Lord will be saved. Pero sabi ni Lord, these people did not call. Ang sabi lang ni Lord dito, not everyone who says to me, Lord. Eh siguro kung sinabi ni Lord na not everyone who calls unto me, Lord. Ay siguro doon medyo mapapag-isip talaga tayo na ito ay mga believers pero dumating yung punto na sila'y naging pasaway kaya sila ay hindi nagkaroon ng o kaya sila ay nawala yung kaligtasan. Okay? So yun lang muna siguro may i-share ko. Alam ko maraming may i-share tong mga kasama natin dito, tong si Bishop at saka tong si Reverend. Okay. Sige, kayo naman mag-share. Kahiyaan pa kayo. Sino ba mauna? Ikaw na, Brother Joel, ikaw na muna. Kaya ang napansin ko lang, no, nagbabanggit kasi sila ng Lord, Lord eh. Pero ang kailangan para maligtas ka, tumawag ka ng Savior. Yun ang iba, hindi nila binanggit. Isang puntos lang naman 'yon. Pero ang isang bagay talagang kapansin-pansin dito, Maganda. yung binanggit dito sa verse 22 na sila ay nagprophesy, no? Sila ay nagpapalayas ng demonyo at gumagawa sila ng himala. Sa panahon naman natin ngayon, 3-5 na himala eh. Marami nang gumagawa niyan eh. Punta ka sa Pampanga, pag mahal na araw, ang dami naglo-lord-lord doon eh. Gumagawa rin ng himala. Hindi mo malaman kung saan talaga galing. No, yung nagpapalayas naman ng demonyo. Nung bata ako, meron akong kapitbahay, pinapalayas niya yung demonyo. Hindi ko alam kung yung asawa niya o yung anak niya. Yung mga nani nung araw, pag nagalit, di ba? Ang tawag dun sa kinagagalitan nila, demonyo eh. Marami nang nakagagawa din yan. Yung pagka-prophesy, marami na rin man yan, maghula-hula. Pero kung papansinin natin itong mga bagay na to, no, panghuhula, no, yung pagkapalayas ng demonyo, paggawa ng himala, isa sa mga bagay na magagawa mo o pwede mong gawin. Kaya kung papansin mo ito, ang paraan ng kaligtasan kasi natin ay hindi naman sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa natin. Kaya nga sa church ay maraming naglilingkod, maraming gumagawa ng ministeryo, pero may posibilidad na yung mga naglilingkod na yan ay hindi ligtas. Kasi kung hindi personal, no, at
hindi sila personal na tumawag sa Panginoon, hindi sila personal na naligtas by grace through faith, ay hindi sila maliligtas. Kasi alam naman natin na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Kahit ano pang gawin mong paglilingkod, at isama mo na tong mga to. Pero hindi ka naman, wala kang personal na pagtanggap sa Panginoon, hindi ka personal na sumampalataya sa Kanya, hindi ka maliligtas. Kasi ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa natin. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. By grace through faith. Yun po yung ating mapapansin dito. Masyado nilang pinagmamalaki yung kanilang nagagawa. Yun ang mapansin mo dito eh. Marami ang nagsasabi, no, na tumatawag Panginoon, nagprophesy, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala. Pero yun ay puro gawa. At hindi yun yung paraan ng Diyos sa kaligtasan. Hindi yung mga magagawa po natin. Kundi ang paraan ng Diyos sa kaligtasan. Ang pinagmayabang nila, yung accomplishment nila no? Accomplishment. Ganyan naman po sa church eh. At ano naman ngayon yan, talamak naman po ngayon yan eh. Alos dalawa lang naman ang religion sa mundo. Yung naniniwala doon sa kanyang magagawa. At yung sumasampalataya sa Panginoon, 100% na pinagkakatiwalaan yung kaluluwa, yung kanyang kaluluwa sa Panginoon, at umaasa siya na hindi yung kanyang gawa ang magliligtas sa kanya. So dalawa lang yan eh. Kahit ano pang yung lumalabas yung basis nitong mga taong ito ng kaligtasan, yung accomplishment nila, no? Opo. Yung accomplishment yun eh. Kasi hindi naman karaniwan ng Kristiyano nakagagawa ng bagay na yan. So, parang pagmamataas pa yan eh. Yun ang binida nila. Yun ang binibida nila. Correct. Si Brother Jed. Ayun, no? Kasi may mga Kristiyano daw na naniniwala na yung verses na yan ay nagsasabing kailangan ng gawa. Lalo na yung mga nawawalang kaligtasan, lagi silang nagsasabi kailangan ng gawa ng tao. Pero dito pa lang sa ating binasa, may nakikita na natin ang sisipag. Lahat na ginawa, di ba? Pero nangyari, hindi kilala ng Panginoon sa bandang uli. Nakakatakot 'yun, di ba? Ang dami mo nang ginawa, tapos sa bandang uli, hindi ka pala kikilalanin ng Panginoon. So, siguro nakita natin na dito talaga, una-una, wala talagang kinalaman yung ating mga gawa pagdating sa kaligtasan, di ba? Hindi talagang count yun, no? Walang may ambag ito. Pangalawa, siguro, gumawa, pero walang kaugnayan talaga sa Panginoon. Gumawa sila, pero wala talaga silang ugnayan sa Panginoon. Kasi, sabi ng Panginoon, I know my sheep. Di ba? Kilala niya yung kanyang mga tupa. So, tapos, sa bandang huli, biglang hindi sila kilala. Imposible yon. So, hindi talaga, sa ating masasabi dito, hindi talaga sila tunay na tupa ng Panginoon. Nagtupa-tupahan lang siguro. Mga nagtupa-tupahan. Hindi, kasi kung ano talagang, pwede kasi talaga tayo maging sincere sa totoo lang. Pwede tayo maging sincere sa ating ginagawa mabubuting. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang tanong, yung ating pagiging sincere ba ay nasa katotohanan? Yung ating ginagawa ba o pagiging sincere ay nakasalig ba talaga sa katotohanan? O atin lang yung paraan, pananaw na ginagawa, 'di ba? Yun lang yung way natin, sarili nating pamamaraan. Pero kung titignan natin yung Biblia, wala sa pagiging sincere ng tao na siya ay maliligtas. 'Di ba? Kasi hindi nga nakabase sa gawa. Marami namang verses nagsasabi noon. Gumawa pero walang kaugnayan talaga sa Panginoon. So kahit anong gawin na mga tao na mabubuting bagay, kung hindi ka naugnay sa Panginoon, hindi ka connect sa Panginoon, wala itong silbi. Walang count ito. Kahit gumawa ka pa ng mapakaraming gawain. Siguro pangatlo, meron kasi doon na may nabanggit doon na yung maliligtas lang, yung tumutupad sa kalooban ng Diyos, looban ng Ama. So, ang tanong, gumawa nga sila, nag-ngaral nga sila, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit, anong pa man yan. Ang tanong,
Ibig sabihin ba automatically pag gumawa ka ng mga bagay na yun, automatically nasa will of God ka na? So pwedeng hindi pa rin kasi sila gumawa na sila eh. Pero hindi pa rin kinilala eh. 'Di ba? Gumawa na, ginawa nila kung yun na iisip nila, yung will of the Lord is tuparin lahat ng gusto ng Diyos. Kung ang iniisip kasi ng marami, yung tuparin yung kalooban, ibig sabihin, dapat sundin mo lahat. Dapat gumawa ka lahat ng bubuting bagay, sundin mo lahat ng utos. Yun yung iniisip nilang kinilala. Ayun ang yun ang tanong natin. Hindi pala basta na lang pwede tayong gumawa ng kung anong mga isip nating mabuting gawin para daw sa Panginoon na hindi umaayon talaga sa unang layunin ng Diyos, yung will. Ano po ba yung will, Pastor? Ng ating Ama, ating Diyos. Tinatanong mo ako? Yun ang magandang tanong. Opo. Ano ba yung will? Pinapasa ko muna sa'yo. Maganda marami yung nag-iisip yan eh. maganda na para maunawaan natin tong verse na to. Kasi nabanggit ko nga kanina, sa unang tingin kapag ka hindi mo yan inintindi masyado, may isip mo talaga na itong mga sinasabihan ni Jesus ay mga Christians na nawala ang kaligtasan. Bakit pinaniniwalaan na Christian? Kasi merong claim itong mga taong ito na sila ay nagpapagaling, nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus at sila ay naghihimala. Na kung saan, gaya ng nabanggit natin kanina, kung nakakakita ka ng ganyang miyembro sa loob ng simbahan, iisipin mo na mga first class na believers itong mga ito. Kasi pag kinumpara mo yung sarili mo sa kanila, hindi ka naman nagpapagaling, hindi ka naman naghihimala, hindi ka naman nakakapagpalayas ng demonyo. So masasabi mo na ako, ordinaryong Christian lang ako, pero ito mga ano to, mga class A o first class na mga Christians ito. But then again, dahil sinabihan sila ni Lord na hindi kayo papasok ng kaharian ng Diyos, ang magiging interpretation talaga, sila ay mga Christians na dating ligtas na wala ang kaligtasan. At ang pinaka main reason, yung binanggit ni Lord na uh, He who does the will of the Father, basahin natin yung buong text ulit. Sabi ni Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of the Father, okay, who is in heaven. Many on that day will come to me, blah, blah, blah. Yun yung sinabi ni Lord. So, una, nabanggit na nga natin na hindi naman sinabi ni Lord na call, kundi say, no? Hindi sinabi ni Lord na not everyone who calls unto me. Kasi kung ang ginamit na salita ni Jesus ay whoever calls unto me, yun yung sinabi ni Apostle Paul in Romans chapter 10 na isa sa condition for you to be saved. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Pero sabi ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. So these people did not call upon His name. Sila ay nagsasabi lang na si Jesus ay Panginoon. And then may binanggit si Lord na very, very important to see, sabi ni Lord, yun lamang daw sumusunod, okay, doon sa will of the Father. So ang magandang question dyan is this, what is the will of the Father? Kasi yun yung sinabi ni Lord. Sabi ni Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of the Father. So yun lamang mga yung mga tao lamang who does the will of the Father will enter the kingdom of God. Now, last time nabanggit natin yung nag-iisang condition na binigay ni Jesus kung paano maligtas ang tao eh. Tad-tad na mga verses yan in the book of John. At iisa lang yung condition na binigay ni Lord. And that is to simply believe in Him. Putting your faith in Him. Diba? Sabi niya sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. So ang condition na binigay ni Lord, whoever believes in Him. In John chapter 6:47, inulit niya ito. Whoever believes in me, sabi niya. I tell you the truth,
he who believes in me has eternal life. So sabi ni Lord, if you believe in me, you have eternal life. So ang kaligtasan simply makukuha natin simply by believing. Ngayon, hindi naman pwedeng i-contradict ni Jesus yung kanyang sariling teaching about salvation. Nabanggit niya na, you believe in me, you will receive eternal life. Ngayon, sabi niya rito, he who does the will of the Father. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of the Father. So ang ano ngayon dito, bakit parang nagkaroon yata ng iba pang condition? And that is doing the will of the Father. Kaya magandang tanong is this, kinontradict ba ni Jesus ang kanyang sarili? Kasi ang unang sinabi niya, if you want to be saved, whoever believes in me, you will receive everlasting life. Tapos ngayon naman sabi niya, you want to enter the kingdom of God, you must do the will of the Father. So ang question is this, talaga bang kinontradict ni Jesus ang kanyang sariling teaching about salvation? I do believe hindi. Kasi yung will of the Father dito na tinutukoy ni Jesus is also believing in Him. Sabi ni Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only he who does the will of the Father. Again, ang tanong, what is the will of the Father? Tingnan natin. Sa John chapter 6, may sinabi si Lord na ganito. John chapter 6, sa verse 40, etong sabi ni Lord. For the will of the Father is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. So what is the will of the Father? So yung will of the Father na tinutukoy ni Jesus in Matthew 7:21, 21 to 23, is none other than believing in Him. Ang linaw niya, no? For my Father's will, for this is the will of the Father. Everyone who looks at the Son and believes in Him. So yung will of the Father dito, hindi ito yung karaniwang naiisip ng marami na obedience doon sa mga kautusan ng Diyos. At dapat mo tong sundin hanggang ikaw ay mamatay. At pag hindi mo yan nasunod, mawawala ang kaligtasan mo. Hindi yun yung will of the Father. Yung will of the Father is also believing in Him. Ang linaw niyan, John 6:40. For this is the will of the Father. O sa NIV, for my Father's will is that everyone who looks to the Son, in other words, ikaw ay sumampalataya sa Kanya, and believes in Him, put your faith in Him, you have everlasting life. So, hindi kinontradict ni Lord yung Kanyang sariling aral about salvation. So sa mga condition na binigay niya sa Gospel of John, iisa lang. If you believe, you receive everlasting life. So in other words, dito sa Matthew 7:21, same thing din. Believing in Jesus Christ pa rin. Okay? So in other words, itong mga taong ito, possible hindi talaga Christian. Bakit? Kasi they did not do the will of the Father. Hindi nila talaga pinagkatiwala ang sarili nila at sumampalataya kay Jesus. These are the people na kagaya ng maraming mga tao rin sa panahon natin ngayon na nagsasabi sila na si Jesus ay Panginoon. Di ba? Labas ka dyan sa kanto, yung, tanongin mo yung mga drug addict, drug user, drug lord, di ba? Holdupper, kidnapper, snatcher. Lahat naman sila nagsasabing si Jesus ay Panginoon eh. Pag tinanong mo sila, naniniwala ka ba kay Jesus? Oo naman. Galit pa yon. Ano kala nyo sa amin? Kayo lang ba mga anak ng Diyos? Diba? So, marami naman nagsasabi kay Jesus na siya ay Panginoon eh. Pero hindi talaga sila nagkaroon ng genuine faith. Hindi talaga nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus. So, these people are not genuine believers. Kasi kung talagang sumampalataya yan, yung paniniwala natin, once saved, always saved. Naligtas kang isang beses, ligtas ka na forever. Eh, mababaliwala yun. Kung talagang mga believer sila. Buti na lang, nilinaw ng Panginoon, hindi talaga believers itong mga taong ito. They did not believe. Kasi yung will of the Father, hindi yan yung naging disobedient sila.
na sila ay hindi sumunod sa mga kautusan. Kasi yun yung common na interpretation. Yung will of the Father parang following the commandments of God, obeying the commandments of God. Hindi. The will of the Father is to believe in Jesus. Yun din. Baka meron kayong gusto Hindi, idagdag. hindi naman natin kinokontra yung sinasabi ng iba pastor na 'di ba na na gawin mo yung kalooban ng Diyos. Kasi ang iniisip ng iba, ang kalooban ng Diyos yung gawin mo yung mga mabuting bagay. Maglingkod ka, manalangin ka, mag-serve ka sa church. Marami pang bagay na pwede natin gawin. Will din ng Panginoon yon. Hindi natin yung kinokontra. Pero pag pinag-usapan natin itong konteksto nito, yung mga will na yan ay susunod na lang yon. Pero mayroong unang will ng Diyos na dapat yun ang magawa mo. No? Magaganda yung mabubuting bagay. Pero hindi na magliligtas. Will din ni Lord. Hindi natin kinokontra. Pero maganda, magawa mo muna-una yung pinaka-pundasyon, pinakaunang will niya na dapat yun muna yung magawa muna natin. Tama. At ang una niyang will, magkaroon ka muna ng personal na relasyon sa Panginoon. No? Ikaw muna ay sumampalataya sa Panginoon. Maligtas ka sa pamagitan ng kanyang biyaya. Yun yung pinakaunang will. At yun po yung tinutukoy dito. Kasi baka isipin ng iba baliwala pala sa inyo yung will. Hindi po sa amin baliwala yung will ng Panginoon. Kung ang iniisip ninyo ay yung mga magagandang gawa. Halimbawa, itong nabanggit dito, yung nag-prophesy. O yung nag-cast out ng demon. Hindi natin yung binabaliwala. Kung kaya mo mag-miracle, nasa sayo. 3-5 na nga ngayon yun. Hindi natin sinasabing masama. Pero hindi siya yung unang kalooban ng Diyos para maligtas ka, para makapasok ka doon sa kingdom of heaven na binabanggit po dito. So yun po ay ilan lang na pagkaklaro. Kaya nga pag nagtuturo tayo, una nating sinasabi na tanggapin mo ang Panginoon na tagapagligtas. Kasi marami namang tao na nakakakilala sa Panginoon sa Kristo, kilala lang nila Panginoon. Pero ang una kasing gusto ng Diyos na kalooban niya, na makilala mo ang Panginoon, tagapagligtas. At personal mo siyang tawagin na iligtas ka. At para hindi mo pagkatiwalaan yung mga gawa mo, yung mga bagay na magagawa mo. So, kasunod doon yung pagiging Panginoon niya. So, yun po yung mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan. Madadagdag lang po ako, no? So, usapang gawa, kasi nga, syempre, masyadong yung gawa ng tao, yung good works, obedience, is masyadong hindi masyado itong ini-emphasize na para bang to the point na ito na yung way ng salvation. So usapang gawa, hindi pala paramihan ng gawa para maligtas ang isang tao. No, ayon sa Biblia, isang gawa lang ang nire-required ng Diyos na magdudulot sa atin ng kaligtasan. Yun yung sabi sa John 6 pa rin po. Tignan po natin sa John 6:29 sa NLT version, sabi dito, Jesus told them, "This is the only work God wants from you. Believe in the one He has sent." Yun lang yung pinakauna mo nating gawin. Kasi pag gumawa tayo ng maraming bagay, pero itong pinakaunang ito, yung believes in the Son, which is yun yung work na gusto talaga ng Diyos na yun ang magawa natin, initial, is pag yun hindi mo nagawa, kahit gumawa ka pa ng maraming bagay, later, sa bandang uli, hindi ka kikilalanin ng Diyos. Kasi ulitin ko lang, Jesus told them, "This is the only work God wants from you. Believe in the one He has sent." Marami po kasi pwedeng gumawa ng mabubuting bagay, pero ang katotohanan, hindi talaga sila sumampalataya sa Panginoon. Kundi, nagtiwala sila sa kanilang kakayanan, sa kanilang pagsunod, sa kanilang kabutihan, yun ang naging paraan nila para maging ticket sa langit. Pero kung titignan natin Biblia, hindi yun ang paraan, kundi nag-iisang, sabi dito, "This is the only work God wants from you. Believe in the one He has sent." Marami po kasing gumagawa, sa totoo lang, hindi naniniwala kay Kristo. Yan po yung magiging problema sa judgment. Yan lang po. At of course, Pero di mo pwedeng idagdag yung gawa. Sige bro. Of course, syempre yung gawa, hindi mo pwedeng idagdag. Kasi baka isipin naman ng iba, sumampalataya na ako sa Panginoon,
Sumampalataya na ako. Yun ang unang will. Mm. Tapos, para maligtas ako, idagdag ko pa to. Ah, Ito mga ganun nabanggit din. dito. Di ba? Ganun ding issue yun. Hindi rin po yun yung sinasabi natin. Bagaman sinasabi natin mabubuti yung mga bagay na magagawa natin, pero hindi po yung pagkatapos tayo sumampalataya, ay iisipin natin na kulang pa, idagdag pa natin to. No? Kundi, Pang-maintain. pang-maintain. Hindi naman po gano'n. Maintenance. 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 Parang may BP na parang, May sakit. parang Pagka ano, gano'n kasi may maintenance ka, may sakit high ka pa blood. noon. Di ba pinagaling nga tayo? Diba? Yung kagalingan natin kumpleto eh. Yung spiritual na kagalingan natin ay kumpleto 'yun. Hindi natin kailangan ng maintenance noon. No? Yun ay sa pananampalataya lang natin nakuha. Hindi ba, Pastor? So pag tinignan natin yung mismong verse, no, it is very, very clear. Mula doon mismo sa mga salitang binitiwan ni Lord, meron tayong mga verses that can support na ang kausap ni Lord dito are not genuine believers. So, nabanggit na nga natin kanina, i-recap ko lang, no? Sabi ni Lord dito sa mga taong ito, not everyone who says to me, Lord, Lord. So these people did not call upon His name. Sila ay nagsasabi lang. Okay? Hindi sinabi ni Lord na not everyone who calls unto me. Kasi magko-contradict na yun doon sa sinabi ni Apostle Paul in Romans 10, whoever calls on the name of the Lord will be saved. So these people did not call on the name of the Lord. These people are just saying that Jesus is Lord. So parang magkaiba yun eh. Magkaiba yung dalawang yun. Nagsasabi at saka tumatawag. Tapos, dun sa puntong sinabi ni Lord na not everyone who says unto me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of the Father. So malinaw yung will of the Father, nabanggit natin. This is not obeying the commandments of God, which is common yung naiisip ng marami. Ito yung will of the Father na naiisip nila. Yung sumusunod ka sa mga kautusan ng Diyos. So hindi ito yung will of the Father. The will of the Father is also believing in Him, as what John chapter 6 said, no? But then again, i-clarify lang natin, no? Hindi natin sinasabi na huwag tayong sumunod sa utos ng Diyos. Okay? Ang sinasabi lang natin, hindi ito yung paraan ng kaligtasan. Okay? So, pangatlo, may binanggit dito si Lord, no? Sa bandang huli. On that day, sabi ni Lord, maraming magpa-prophesy, maraming magrereklamo, magko-complain. Did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? Then sabi ni Lord, I never knew you. I never knew you. Now, ang sabi ni Paul in Galatians chapter 4, basahin ko lang. Sa verse 9, ito sabi ni Apostle Paul. But now that you know God, or rather, are known by God. So ang mga believers, they are known by God. Sabi ni Lord dito sa mga taong ito, I never knew you. So, ang mga Christians, known by God. So, verse by verse, dito sa mga binitiwang salita ni Lord sa verse na to, makikita natin, marirefute na natin agad-agad na ang mga kausap ni Lord dito, hindi Christians. Una, they did not call upon His name. Sabi ni Lord, not everyone who says to me. Okay, so nag-say lang sila ng Lord, Lord, but they did not call upon Him. Pangalawa, yung will of the Father dito is also believing in Him. So, possible these people really did not believe in Him. Bakit? Because God never knew them. Hindi sila kilala ng Panginoong Jesus. So these people are not believers. Ngayon kung tanong mo, bakit nakapagpalayas ng demonyo itong mga mamang ito? Bakit nakapagpagaling sila ng may sakit? Well, siguro, hindi naman tayo sabihin nating hindi ko mahanap yung right word eh. Pero siguro, ito na lang, no? Huwag na tayong lumayo. Dito na lang sa ating bansa. Ang daming albularyo dito na nakakapagpagaling, nakakapagpalayas ng demonyo. Nakakita na ba kayo ng albularyo na nakikipag sa mga demon possession, di ba? Kanino pangalan ang ginagamit nila? Di ba kay Jesus din, papalaya sila sa pangalan ni Jesus. Di ba?
May cross na O, ngayon. papalaya sila sa pangalan ni Jesus. O, tapos may mga gumagawa rin ng miracle. So, wag na tayong lumayo. Yang mga ganyang mga activity, hindi naman porkit nakakagawa ng miracle, nakakapagpalayas ng evil spirit, ay galing na sa Diyos. We need to understand, meron ding mga counterfeit miracle. At siguro, i-ano na lang din natin to sa mga kapwa natin mga Kristiyano. Kaya hindi tayo dapat masyadong maging interesado doon sa mga ministry na merong mga nagpapagaling, Now, of course, maganda 'yon. Hindi naman natin sinasabing hindi maganda 'yon. Pero hindi lahat kasi nung mga nakikita natin na merong mga ministry of healing, ganito, ay sa Diyos na. Kasi God, even the demons can counterfeit miracles. Diba? They can do miracles na counterfeit. And even Satan also disguises himself as an angel of light. Kaya siguro maging ano lang din sa atin ito, maging warning din na not because ang isang ministry ng tao may mga manifestations ng miracle, prophesy o kung ano-ano mga ano, uh, sila ay nasa tama na. Ang dapat basis natin, ang titingnan natin parati, yung teaching. Ito bang taong ito ay talagang ipinangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Diba? The gospel of grace, the gospel of salvation. So hindi dapat titingin lang doon sa mga manifestations na ganyan. Although walang problema naman doon, maganda naman 'yon. Pero mas maganda kung tama yung aral tapos yung kanyang manifestations pa ng mga miracle ng Panginoon ay tama din, di ba? So, pero hindi lahat ng mga nagpe-perform ng signs and wonders ay galing sa Diyos. Di ba sa Book of Revelation, sinabi na nga ni Lord pagdating ng Antichrist, di ba? Yung beast magpe-perform ng signs and wonders. Di ba? Kasabi ni Lord sa Matthew 24, many will come in my name, di ba? Saying, I am the Christ. They will perform signs and wonders to deceive many, even the very elect. So maraming mga magsusulputan na na mga ngaral din, nagpo-prophesy, nagpe-perform ng miracles, signs and wonders. Pero sabi ni Lord, pinaunahan na tayo. In Matthew 24, sabi niya, maraming magsusulputang mga ngaral, magpe-perform ng signs and wonders. At sabi niya, itong mga taong ito are not saved. At sa Book of Revelation, merong beast na magpe-perform ng signs and wonders. Pero hindi basis yun. Hindi basis. So itong mga taong ito na kinakausap ni Lord, hindi itong mga Christians na nawala ang kaligtasan. Ito ay mga taong hindi pa talaga nagkakaroon ng kaligtasan. Hindi pa naliligtas ito. Diba? Yun ang masasabi natin dyan. Yun yung maging sana malinaw din sa mga naiwala na using this verse. Akala ay talagang pwedeng mawala ang kaligtasan dahil naikukumpara yung sarili nila dun sa mga binanggit dito na, di ba, nabanggit nga ni Pastor na parang class A ng mga Christian to kasi nakakapagpalayas ng demonyo. Ganyan. Pero napapansin natin dito, binuboast nila yung kanilang gawa eh. Nandun yung boasting. Ang will ng Father, hindi yun. Hindi yun yung tinitinang ng Lord. Walang kinalaman yung performance natin doon sa ating kaligtasan. Yes. Ang kaligtasan natin is only by faith, believing in Jesus lang. So walang kinalaman yung performance. Di ba nga, sabi sa Ephesians chapter 4, for it is by grace you have been saved through faith. Yes. And this is not from yourselves, it is the gift of God, so that no one can boast. Di ba? Kasi dito binuboast nila yung kanilang ginagawa. Ayaw ng Lord nun. Si Jesus si Jesus yung bida, hindi tayo. So walang Kristiyano na pwedeng magyabang doon sa kanilang nagagawa. Kaya hindi natin iisipin na ikumpara natin yung ating sarili na maaari tayo hindi maligtas dahil hindi natin nagagawa itong bagay na to. Kundi by faith lang tayo naligtas. So walang kinalaman yung ating performance sa kaligtasan. Sana naging malinaw. Ginagawa pa nilang pan-divert yan eh.
Yung diversion ba, pagka yung pananampalataya ng tao, napupunta doon sa tao na gumagawa ng himala. Tapos yung kanilang pagkakilala ng mas malalim sa Panginoon, mababaw. Kasi yung kanilang isip ay nakapokus dun sa mga himala na parang walang presensya ng Diyos kung walang himala. Hindi naman yun yung unang nais ng Diyos sa atin eh. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay yung talagang makilala natin ng lubusan, yung lalim ng kanyang pag-ibig sa atin. Diba? Yun yung nais ng Diyos sa atin eh. Pero yung mga gumagawa kalimitan, napapansin ko lang ng mga himala, nagbibigay ng mga signs and wonders na yan, nagtuturo doon sila patungkol sa Panginoon. Pero hindi sila dumarating doon sa lalim ng pagkakilala, doon sa pag-ibig ng Panginoon. Madami nga, hindi nila alam yung identity nila. Hindi nila alam yung justification. Ang daming Kristiyan, tanongin mo yan, justification, hindi nila alam. Pero bro, ano yung ang masaklap niyan, bro, merong mga counterfeit na na healing na talagang gawa-gawa lang din nung nung mga nung mga ni ministry, 'di ba? Meron silang mga i-hire na magkukunwari na naka-wheelchair, pagkatapos pagka nagkaroon na ng healing ministry, magtatayuan. Meron akong mga napanood na na mga documentary na in-interview nila yung mga sinabi mga gumaling. Wala, hindi nila makita eh. business pastor eh. Oo, totoo lang, negosyo. Business. Kakutsaba. Kakutsaba. Scripted na. Parang So, sa piryahan lang yan hindi eh. natin Parang sa piryahan lang yan eh. hindi natin na sinasabing wala talagang mga miracles na nangyayari in our time. Meron pa rin naman. Meron naman talaga mga manifestations of healing and miracles up to our present time. Pero ang malungkot lang yan, may mga pasaway din talaga na para yung ministry nila ay sumikat, makilala at ah, makalikom sila ng mga donations, ng mga pera. Nag-hire sila para para umarte at magsakit-sakitan. Yun ang masaklap doon. Masaklap doon, 'di ba? At meron akong mga napanood na ganyan eh. So, yun ang malungkot. Pero yung mga Marami naman, pong bogus lang yung iba. oo, yun namang mga nagpa-practice naman ng mga katulad niyan, yung meron tayo sa ating bansa, maraming mga albularyo, maraming mga ah, nagpapalaya sa pangalan ni Jesus. Sa FB dati may nakikita akong ganyan eh, na mga nagpapalayas ng mga kinukulam. Oh, di ba nagpapalaya sila? Iniisip nila demonyo yung mga pinapalayas nila, masasamang espiritu. Oh, pangalan din ni Jesus yung kanilang gamit eh. Diba, pangalan ni Jesus. Pero alam naman natin, hindi genuine believers itong mga to kasi tagtad ng bisyo eh. Tagtad ng bisyo yung mga gumagawa eh. So yun yung masasabi natin. So, yung Matthew 7:21 to 23, wag ikatakot ng mga Christians na isang araw pwedeng mawala ang kaligtasan natin. Kasi yung sinabihan ni Lord diyan na nag-prophesy, nag-miracle, nag-cast out ng demons, they are not genuine believers. Hindi sila mga Christians. Hindi sila mga Christians. Kasi kung Christian yung mga yan, ah, hindi mawawala ang salvation yung mga yan. Kilala ng Panginoon yan. Yung doing the will of the Father, hindi ito works o good works. Doing the will of the Father, according to John 6:40, is also believing in Jesus. So isa lang talaga ang kondisyon para maligtas ang tao. Put your faith in Jesus. Believing in Jesus. Yung pa rin, walang iba. By grace through faith. Sana naging malinaw yun. Para hindi na pagmulan ng kalituhan. Oo. Okay.
So I hope naging malinaw naman tong ating pinag-usapan. Siguro dun sa mga sa mga ah, makakapanood nito, kung delay niyo na mapapanood at meron kayong gustong i-comment o itanong, pwede niyo hong isulat diyan sa comment section and we will try our best na na masagot yung inyong mga katanungan. Okay? So, paalam tayo at palagi ko naman naging maayos yung Pwede ba ating. mag-shoutout? Sige bro. I-shoutout ko lang si Pastor Nante na taga Naay Cavite na laging nanonood sa ating Grace Forum, tsaka nag-share din. Good evening, Magandang gabi, Pastor. Pastor. Good evening, Pastor. Good evening, Pastor Nante. Ayun siya ay pastor at saka sa chiropractic din. Physical therapist. Okay. Magandang gabi, Pastor. Dahil siyang sumusubay. Di ba yung masahe sa likod yun? Lagutok yan, mga lagutok. O lagutukan, maganda yun eh. Every month nga daw. Cairo ba? Cairo? Sister Dal, Espanyol. Subukan niyo yung Pastor, masarap magpagano. Shout out sa inyo. Kapatid na taga Pangasinan. Nahihirapan sa akin siguro yung mga nakapag-out na kasing iba eh. Sakit katawan ko. Isang pitik lang yun eh. Pipitikin lang ng isang pitik. Tulugan agad eh. Sige. Sarap yun. Kabiyaya natin. Pinasubok na sa akin ni Pastor yan eh. Sarap eh. Subukan natin yan minsan. Oo. Sige, ano tayo mga kapatid? Magandang gabi ulit. Nakalibre ako. Salamat talaga kay Pastor eh. Nakalibre ako nung dati. Mahal yung ganun eh. Sa mga nakasama natin ngayong gabi, dito po sa ating Grace Life Forum, good evening po sa inyo lahat at mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga viewers. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Nawa ay na maliging malinaw sa atin lahat na talagang only by faith at no additional work para sa kaligtasan. Good evening po. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Sana nakadagdag tayo ng kaalaman o nakapagpalinaw po ng pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Specifically sa verse po na ito. Amen. Kung hindi man, nakulangan pa. Tingnan, pwede po kayo mag-comment po sa baba, sa comment section para makapagbigay po kami ng mga ilang dagdag na kaalaman sa mga gusto pong mas maunawaan pa po ng mas malalim po na malawak yung mga napag-usapan po natin. So muli po, salamat sa lahat ng mga nanonood at doon sa mga makapanood pa. So, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ayun po isang makabuluhang gabi mga kapatid. Salamat sa inyong pagsubaybay. Sana nagkaroon ng linaw yung ating usapin sa verses na ito. Ang daming gumagamit. Nawa ay napagpala tayong lahat. See you next episode, part 4. Meron pa yung part 4 sigurado. Salamat po sa inyong lahat. May naisip ka magandang pa. Gabi. Okay. Good evening sa inyo at magandang gabi ulit.